Samantala, binigyang diin ni Pangulo Aquino ang benepisyo ng maayos sa paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Kaugnay nito, itinuturing naman ng Pangulo na kakampi ang mga nagsusulong ng maayos sa sistema ng paggamit ng pondo. Naguhulat si Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Ralph. Matapos ngang ilatag ang mahigpit na sistema sa pagpapalabas ng Development Fund, tinukoy pa rin ni Pangulong Aquino ang kahalagahan nito, partikular na sa mga kanayunan. Hindi daw kasi dapat madamay ang mga mahalagang programa kung saan nagamit naman ng wasto ang PDAF. Tapos ilatag ang mas mahigpit na palit ang pag-aalis ng Priority Development Assistance Fund o PDAF, sinabi ni Pangulo Aquino na mahalaga pa rin ang paglalaan ng pondo para sa mahalagang programa partikular na sa kanayunan. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng panawagan ng ilang sektor at ilang mambabatas na tuluyan na itong tanggalin. Ngunit ng Pangulo kung tutuusin, magandang dapat benepisyo nito, subalit dapat lamang na magamit ito ng tama. Hindi naman daw kasi dapat madamay ang mga programang pangkaunlaran kung saan nagagamit ang PDAF. Gamitin ko na yung sinabi, pagkabasa ko na yung umaga si Congressman Sarmiento, no? Pinapondohan yung mga scholarships. Kasalukuyan nag-aaral ngayon itong ating kabataan. Abolish natin yung PDAF, paano funding ng scholarships? No? Ano sasabihin natin doon sa mga nag-aaral, tumaasa na makapagtapos? Palagay ko, hindi naman yata makatwiran na wala silang kasalanan, biglang tatanggalin natin yung kanilang pagkakataon na matuto. So, kailangan na i-repair. Dumating ang panahon nung ako'y nag-umpisang congressman dahil ngayong Asian Financial Crisis of 1997, wala raw pondo. Yung PDAF po na napunta sa atin doon ay nakiambag para maiayos yung MacArthur Highway na pinakinabangan. Hindi lang po na mamaya ng Tarlac, pero lahat ng dumadaan po ng Tarlac. So, pagdating mo ba doon, sabihin na rin natin, huwag na rin natin pondohan yan. So, tulad na ng bagay, no? Pwedeng gawing pwede isangkapan o ikasangkapan sa mali at pwede naman magamit sa tama. Trabaho natin manigurado na maski sino pa maupo dyan, ay maobliga na gamitin sa tama. Hindi naman nababahala ang Pangulo sa kinakasang rally sa Lunes para sa tuluyang pag-aalis ng PDAF. Itinuring kasi ng Pangulo na kakampi mga ito na lumalaban sa maling paggamit ng PDAF. Bakit tayo kakabahan? Dumami yung kakampi natin sa pagsasayos sa sistema. Maraming salamat sa kanila. Bahagi kasi na magiging bagong sistema na hindi na ito dadaan sa NGO at isesentro na lamang ito sa mga distrito ng mambabatas na pipili sa ipalalabas ng itemized menu ng mga proyekto. Nais rin ng Pangulo na maging bukas sa publiko kung saan inilaan ang pondo. Nauna na itinanggi ng Pangulo na mas malaki ang kasalukuyang PDAF kumpara sa nakaraang administrasyon. Mukhang mas malaki. Dahil nung araw nakatago, meron yung tinatawag na yung soft ang ina-itemize. Tapos maraming pinaglalaan yung tinatawag na hard sa iba't ibang ahensya. Ngayon gusto natin iklaro na pag may namukhay ng particular na project, tinutukoy kung sino ang nagmukhay at bakit minukhay ang particular na project. So dahil mas transparent tayo ngayon, mas nakikita yung kabuuan. Bukod sa investigation bilyong peso pork barrel scam, kinumpirma ng Pangulo na mas magiging malawak pa ang naturang pagsisiyasat sa anomalya. Aminado naman ng Pangulo na nais niyang may maparusahan sa ilalim ng kanyang termino. Yung I would rather see a conviction under my term. Pero realistic tayo. No? That's part of what we're trying to do, yung judicial reform. Mapabilis kayo buong proseso. Samantala, ipinahayag pa ng Pangulo na ang pondo sa ilalim ng bagong sistema ay nakapaloob na sa 2014 proposed national budget. Nauna na inatasan ni Pangulo Aquino si DBM Secretary Florencio Abad na makipag-ugnayan kina Senate President Franklin Drilon at House Speaker Feliciano Belmonte para sa kinakasang mekanismo ng line budgeting matapos tanggalin ng PDAF. Nanawagan na rin si Belmonte sa mga mambabatas na pag-aralan at estimate na ang mga nais na proyekto para maisama sa susunod na taong pambansang budget. At yan po ang ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.